In this video, pag-uusapan natin ang isa sa napakahalagang topic na dapat malaman ng lahat ng balak mag-apply sa ATIAP. At ito ay bakit nare-reject ang ilang ATIAP applications? Bakit hindi na-approve ang application ko? Bakit pinabago ng school ang course na gusto ko? At ang pinakamadalas na tanong, qualified naman ako, bakit hindi ako tinanggap? Guys, gusto ko sabihin agad na hindi lahat ng nag-a-apply sa ATIAP ay automatic na na-approve. Yes, may mga applicants talaga na hindi natatanggap. May mga applicants din na pinababalik para mag-comply ng additional requirements. At may mga iba naman na pinapapalitan ng degree program. At mayroon din talagang tuluyan ng nare-reject. Kaya napakahalaga na maintindihan natin kung bakit nangyayari ito para maiwasan natin ang parehong sitwasyon. Pero bago tayo magsimula, gusto kong linawin na ang bawat ATIAP school ay may sari-sariling evaluation process. So, possible na ma-approve ka sa isang school, ngunit dito sa school na to ay ma-decline ka or ma-reject ka. Pero gayon pa man, may mga common reasons kung bakit hindi na-approve ang isang application. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon. At ang number one reason kung bakit nade-decline or nare-reject ang application mo ay dahil kulang ang work experience mo. So, ito marahil ang isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit may mga applicants na hindi na-approve. Maraming tao kasi ang naniniwala na basta nasa legal age ka at may trabaho ka, pwede ka nang makapag-apply sa ATIAP. Pero hindi po ganon. Ayon sa CHED Guidelines or Commission on Higher Education Guidelines, ang ATIAP ay para sa mga taong may substantial o makabuluhang work experience. So, sa madaling salita, hindi sapat na may trabaho ka lang. Kailangan meron kang sapat na haba ng work experience at sapat na level ng competency. So, number two reason kung bakit hindi na-approve ang application mo ay dahil hindi align ang trabaho mo sa degree program na gusto mo. So, isa ito sa pinaka-common na dahilan ng rejection o pagpapalit ng course. So, maraming applicants ang namimili ng course based lamang sa personal preference nila. Halimbawa na lamang, factory worker ka ngunit gusto mong kumuha ng Bachelor of Science in Nursing. Sales lady ka ngunit gusto mong kumuha ng Bachelor of Science in Criminology. Driver ka ngunit gusto mong kumuha ng Bachelor of Science in Information Technology. So, posible ba na ma-approve? Ang sagot niyan ay depende. Pero sa karamihan ng pagkakataon, titingnan muna ng school kung may maliwanag ba na koneksyon ang trabaho mo sa kursong gusto mo. So, ito ang tinatawag na alignment. Ang alignment po ay ang pagkakaroon ng relasyon o connection sa pagitan ng iyong actual work experience at sa degree program na gusto mong kunin. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay BPO team leader, mas malapit ang alignment mo sa business administration na major in human resource management or public administration. Kung ikaw naman ay mechanic, maaring mas malapit sa industrial technology or automotive technology ang course na bagay sa work experience mo. Kaya wag masyadong ma-attach agad sa isang specific course. Maging open tayo sa recommendations ng evaluator. Tandaan po natin na ang layunin po ng ATIAP ay kilalanin ang mga kaalaman at kasanayang natutunan natin sa ating mga trabaho. So, hindi po ito shortcut na para makuha natin kahit anong degree na gusto natin. Number 3 na dahilan kung bakit hindi na-approve ang application mo ay dahil kulang o walang supporting documents. So, isa rin ito sa pangunahing dahilan kung bakit nade-delay o hindi natutuloy ang application. So, maraming applicants ang nagsasabi, "Sir, mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho." Pero kapag hiningian na ng proof, wala silang maipakita. Guys, tandaan natin na sa ATIAP, napakahalaga ang documentation. So, hindi po sapat na sabihin lamang na matagal ka nang nagtatrabaho. Kailangan din po natin itong patunayan. So, kabilang na sa mga karaniwang supporting documents ang Certificate of Employment, detailed job description, training certificates, seminar certificates, performance evaluations, awards and recognitions, resume or curriculum vitae, employment contracts, portfolio kung applicable, business permits kung ikaw naman ay business owner or entrepreneur, government IDs at iba pang documentary evidence. So kung kulang
kulang ang mga documents mo, maaaring hingin ka ng additional requirements o kaya naman maantala ang evaluation ng iyong application. Number 4 na dahilan kung bakit na-reject or na-decline ang application mo ay dahil fake o hindi ma-verify ang mga documents na ipinasa mo. So guys, gusto ko lang seryosohin ninyo ang bahaging ito dahil ito marahil ang isa sa pinakamabilis na paraan para ma-disqualify ka o tuluyan ng ma-reject ang iyong ETIAP application. May ilang applicants kasi na dahil gustong makapasok sa ETIAP, gumagawa ng paraan para pagandahin ang kanilang credentials. So may ilan na nagpapagawa ng fake certificate of employment, may ilan din na nagdadagdag ng trabaho na hindi naman talaga nila naging work experience. May iba naman na gumagamit ng certificates na hindi naman talaga sa kanila. So wag na wag po natin gagawin to dahil tandaan po natin na ang ETIAP schools ay nagsasagawa ng verification process. So posible silang tumawag sa inyong employer, posible rin po silang humingi ng karagdagang supporting documents. So may mga schools din po na nagsasagawa ng background verifications. At kapag napatunayang fake o hindi ma-verify ang documents na isinubmit mo, hindi lamang rejections ang maaaring mangyari sa'yo. So possible din na mawalan ka ng pagkakataong makapag-apply muli sa parehong school. At higit sa lahat, mawawala din yung credibility mo bilang applicant. Kaya ang payo ko sa inyo, maging tapat po tayo sa lahat ng information na ilalagay po natin sa ating application. At mas mabuti na rin po na maging totoo po tayo sa mga documents na ipapasa natin. Kasi kahit konti lamang po yan, basta totoo, kaysa naman po marami, puro peke-peke naman, di ba? At ang number 5 na dahilan kung bakit hindi na-approve ang application mo ay dahil hindi ka pumasa sa interview or assessment. So marami pong applicants ang hindi alam na sa ilang ETIAP schools ay may interview process. At ang interview na ito ay hindi simpleng formality lamang. So napakahalaga po ng interview dahil dito sinusubukan ng evaluators or assessors na malaman kung tunay ngang mayroon kang sapat na knowledge at competencies na nakuha mo mula sa iyong work experience. So sa interview, maaaring itanong sa iyo ang mga sumusunod. Ano ang actual duties mo sa trabaho? Ano ang mga challenges na naranasan mo? At paano mo ito nasolusyonan? Ano ang mga trainings na natapos mo or naatinan mo? Paano mo ginagamit ang iyong skills sa trabaho mo? Ano ang dahilan kung bakit gusto mong mag-ETIAP? At minsan may mga situational questions din. Halimbawa na lamang, kung team leader ka sa BPO, maaaring tanungin ka kung paano mo hinahandle ang mga conflicts sa team mo. Kung caregiver ka naman, maaaring tanungin ka tungkol sa patient care procedures. Kung ikaw naman ay entrepreneur or business owner, maaari kang tanungin tungkol sa business operations. Kaya napakahalaga talaga na alam mo mismo ang mga nakalagay sa iyong resume at applications. May mga ilang applicants kasi na maganda ang resume, pero hirap naman silang ipaliwanag ang kanilang actual work experience. So kapag nangyari ito, maaring magkaroon ng pagdududa ang mga evaluator or assessors. Kaya bago ka sumalang sa interview, pag-aralan mo munang mabuti ang iyong sariling work experience. And ang number 6 na dahilan kung bakit hindi na-approve ang application mo ay dahil mahina or hindi sapat ang iyong portfolio. So ang portfolio po ay koleksyon ng ebidensya na nagpapakita ng iyong competencies at achievements. So hindi po lahat ng schools ay humihingi ng portfolios. Pero sa maraming ETIAP programs, napakahalaga po nito. Lalo na kung ikaw ay teacher, trainer, graphic designer, freelancer, virtual assistant, entrepreneur, manager, content creator, at iba pang professionals. So halimbawa na lamang kung ikaw ay graphic designer, magandang isama mo ang mga sample works mo. Kung ikaw naman ay teacher, maaari mong ilagay ang mga lesson plans, certificates, training, records, at recognitions. Kung ikaw naman ay entrepreneur or business owner, maaari mong ilagay ang iyong business permits, photos ng negosyo mo, financial records, at customer feedbacks. Dahil kung mahina or kulang ang portfolio mo, maaari
maaring mahirapan ang evaluator or assessors na sukatin ang iyong competencies. Kaya simula pa lamang ngayon, ugaliin na nating itabi at i-organize ang lahat ng mahalagang documents at accomplishments natin. Number 7 na dahilan kung bakit hindi po tayo na-approve sa ating application ay dahil incomplete po ang ating educational records. So may mga pagkakataon din na naaantala or hindi po natutuloy ang ating application dahil kulang po ang ating educational records. So tandaan po natin na kahit work experience ang pangunahing basehan ng ETIAP, kailangan pa rin natin ng educational documents. Kabilang na po dito ang high school diploma, transcript of records kung nakapag-college ka na dati, kahit drop out ka, kailangan pa rin po yan, or kahit naka first sem ka lang or second sem ka lang, kailangan pa rin po ng transcript of records. Kailangan din po ng honorable dismissal or transfer of credentials, PSA birth certificate, at iba pang documents na hihingin ng school. May ilang applicants kasi na matagal nang huminto sa pag-aaral at hindi na makita ang kanilang school records. May iba naman na nagsara na ang dati nilang paaralan. So kung ganito ang sitwasyon ninyo, huwag agad mawalan ng pag-asa. Ang gawin po natin, makipag-ugnayan po agad tayo sa school na balak nating pasukan upang malaman po natin kung ano ang maaari nating gawin or kung ano po yung mga alternative documents na pwede po nating isubmit sa kanila. Pero tandaan po natin na habang mas maaga mong inaasikaso ang iyong school records, mas mabuti po. At ang number 8 na dahilan kung bakit hindi po na-approve ang ating application ay dahil hindi po natin naabot ang minimum requirements ng school. So isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit may mga applicants na hindi po natatanggap. So kahit qualified ka sa isang school, hindi ibig sabihin na qualified ka rin sa lahat ng ETIAP schools. Bakit? Dahil bawat school po ay may kanya-kanyang admission policies. Halimbawa na lamang po, may schools na nangangailangan ng minimum na 5 taon na work experience. May iba namang school na mas mataas pa ang requirement. May schools din na mas mahigpit pagdating sa alignment sa trabaho. At mayroon din na mas mahigpit sa documentary requirements. Kaya bago po tayo mag-apply, siguraduhin po muna natin na alam po natin yung specific requirements ng school kasi magkakaiba po sila ng requirements. Huwag po tayong mag-submit ng mga documents sa isang school na hindi po natin nire-research muna kung ano po talaga yung mga requirements na kailangan nila. Number 9 po na dahilan kung bakit hindi po na-approve ang ating application ay dahil hindi po sapat ang level ng responsibilities natin sa trabaho. So isa po ito sa mga dahilan na hindi agad po naiintindihan ng maraming applicants. Maraming nagsasabi na, "Sir, 10 taon na akong nagtatrabaho. Bakit hindi pa rin ako na-approve?" Guys, tandaan po natin na hindi lamang haba ng experience ang tinitignan sa ETIAP. Napakahalaga rin ng quality ng experience. Ang ibig sabihin po nito, tinitignan ng evaluator kung gaano kalawak ang iyong responsibility sa trabaho. Halimbawa na lamang, may 2 empleyado na parehong 10 taon nang nagtatrabaho bilang sales staff. Ang unang empleyado ay puro basic selling lamang ang ginagawa sa loob ng 10 taon. Samantalang ang pangalawang empleyado ay humahawak ng inventory, gumagawa ng reports, nagtitrain ng mga bagong empleyado at minsan ay nagiging acting supervisor. So sino sa tingin ninyo ang mas malakas ang application? Syempre, yung pangalawang empleyado. Bakit? Dahil mas marami siyang competencies na na-develop sa kanyang trabaho. Kaya kung gusto mong palakasin ang iyong application, mahalagang maipakita mo ang lahat ng responsibilities na ginagawa mo sa trabaho mo. Kaya mahalaga din talaga na hindi lang COE ang isasubmit mo. Kailangan din meron kang detailed job description. Kasi doon mo i-declare kung ano ba talaga yung mga ginagawa mo sa trabaho mo. For example na lamang, ikaw ay responsible for customer service, inventory management, sales reporting, product merchandising, at staff training. Sa ganitong paraan, mas makikita ng evaluator ang lawak ng experience mo. Number 10 po na dahilan kung bakit hindi po na-approve ang ating application sa ETIAP ay dahil mali po ang pagpili natin ng school. At ito po ay isa sa mga pinakamaling ginagawa ng maraming applicants. Minsan kasi may mga applicants na agad nagsasubmit ng application nang hindi muna nagre-research. Kasi po, hindi po pare-pareho ang lahat ng ETIAP schools. May mga schools na malakas sa business programs, may school na kilala sa education, may schools naman na mas maraming healthcare
related programs at may ilan ding schools na mas mahigpit kaysa sa iba. Kaya mahalagang pag-aralan muna natin ang school na balak nating pasukan. Halimbawa na lamang, kung ang work experience po natin ay related sa healthcare, mas mabuting maghanap tayo ng school na malakas sa healthcare programs. Kung business related naman ang ating work experience, pumili po tayo ng school na maraming business programs. At tandaan po natin na kung hindi man tayo natanggap sa isang school, hindi po ibig sabihin nito na tapos na ang ating ATF journey. So possible pa rin po tayong ma-approve sa ibang school. Kaya wag po agad tayo mawalan ng pag-asa. Number 11 na dahilan kung bakit po hindi na-approve ang ating application ay dahil kulang po ang ating mga trainings at seminars. So isa rin po ito sa mga bagay na nagpapahina po sa ating application. Bagamat hindi laging required, malaking tulong ang trainings at seminars. Bakit po? Dahil ipinapakita po nito na patuloy nating pinapaunlad ang ating skills at competencies. Halimbawa na lamang po, kung ikaw ay caregiver, teacher, BPO employee, manager, virtual assistant, freelancer, government employee, at marami pang iba, malaking bagay kung mayroon kang TESDA certificates, company trainings, seminar certificates, leadership trainings, skills trainings, professional development programs, online courses, webinars, at marami pang ibang certificates. Kaya kung matagal ka nang nagtatrabaho ngunit wala ka pang ganitong trainings, maaari ka nang magsimula ngayon. Kasi po, napakarami ng libreng online trainings na available ngayon. At tandaan po natin na sa ATIAP, bawat ebidensya ng learning ay mahalaga. So, ayun po yung 11 na reasons kung bakit po hindi na-approve or nare-reject po ang ating ATIAP application. So, ngayon naman po, pag-uusapan natin kung paano mo mapapalakas ang iyong application upang mabawasan ang possibility ng rejection. So, bibigyan ko po kayo ng 5 tips. So, ang tip number 1 ay ihanda nyo po ng maaga ang lahat ng documents. Huwag po nating hintayin ang application period bago po tayo mag-asikaso. Simulan na po nating tipunin ang ating certificates of employment, training certificates, resume, awards, or mga recognitions, performance evaluations, job descriptions, portfolio, at iba pang supporting documents. Ang tip number 2 ay gumawa ng detalyadong resume. Huwag isang page lamang kung napakarami mo ng work experience. Isama mo lahat ng relevant work experiences mo, mga trainings mo, achievements, at responsibilities. So kung napakarami mo ng work experiences, kahit ilang pages pa yan, 5 pages, okay lang. Basta mailagay mo lahat ng mga naging work experiences mo, kasama na yung mga job descriptions nila. Ang tip number 3 naman ay i-organize mo ang iyong portfolio. Lalo na kung ikaw ay teacher, trainer, freelancer, graphic designer, entrepreneur, manager, virtual assistant. So mas maganda kung nakaayos ang lahat ng evidences. So ang tip number 4 ay maging honest lang po tayo sa lahat ng information. So wag po tayo magdadagdag ng experience na hindi naman po talaga totoo. Wag gumawa ng fake documents at wag din po magsisinungaling sa interview. At ang tip number 5 po ay pumili po tayo ng degree program na tunay na align sa ating work experience. Minsan po kasi ang pinakamalaking hadlang ay ang pagpipilit sa kursong hindi naman talaga tugma sa ating work experience. So maging open po tayo sa recommendations ng evaluators or ng assessors ng school. Tandaan po natin na hindi mahalaga kung anong degree ang gusto natin. Ang mahalaga po ay kung anong degree ang akma po sa ating skills, competencies, at actual work experience. So, ayun po yung 5 tips kung paano po natin mapapalakas ang ating application sa ATIAP. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa isa sa pinakamadalas na tanong. So, kapag na-reject ba ang ATIAP application ko, pwede ba ako mag-apply ulit? So, ang sagot po ay yes na yes. So, sa maraming pagkakataon, pwede ka pa rin mag-apply ulit. Ngunit, syempre, depende pa rin ito sa policies ng school. May mga schools kasi na kapag hindi ka na-approve, binibigyan ka muna ng pagkakataong mag-comply ng additional requirements. Halimbawa na lamang, maaring hingan ka ng karagdagang certificate of employment, karagdagang training certificates, mas detalyadong job description, additional portfolio, o kaya naman ay ibang supporting documents. Kaya kapag naibigay mo ang mga kulang na requirements, possible pa rin na maipagpatuloy ang iyong application. Ngunit, mayroon ding mga pagkakataon na tuluyan nang hindi na-approve para sa degree
degree program na iyong pinili. Kapag nangyari ito, wag agad mawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil maaaring hindi ka lamang qualified para sa kursong gusto mo, pero qualified ka naman para sa ibang degree program. Halimbawa na lamang, gusto mong kumuha ng Bachelor of Science in Nursing, pero ayon sa evaluator or assessor, hindi sapat ang healthcare-related experience mo. So, maaaring i-recommenda sa'yo ang social work, community development, or business administration degree. Depende sa iyong actual work experience. At tandaan po natin na hindi po kabawasan sa pagkatao natin kapag hindi tayo na-approve sa kursong gusto natin. Hindi rin ibig sabihin nito na mahina tayo. Ibig sabihin lamang nito ay may ibang degree program na mas akma sa ating competencies at experience. Kaya madalas kong sabihin nito sa mga nagtatanong sa akin na wag tayong maging masyadong ma-attach sa isang specific course. Mas mahalaga na makakuha tayo ng degree na tunay na align sa ating skills at work experience. So paano naman ngayon kung tuluyan ka nang na-reject or hindi na talaga na-approve yung ATIAP application mo? So magbibigay ako ng 4 na dapat mong gawin. So number 1, alamin mo ang dahilan ng rejection. So napaka-importante nito. Huwag po agad tayong magalit, huwag po agad tayong panghinaan ng loob, huwag po agad natin sisihin ng school. Sa halip po, itanong mo muna kung ano ang dahilan kung bakit hindi na-approve ang iyong application. Kulang ba ang work experience ko? Hindi ba align ang degree program na napili ko? May kulang bang documents? May kulang bang competencies? So kapag nalaman po natin ang dahilan, mas malalaman po natin kung ano ang dapat nating gawin. So number 2 na dapat mong gawin ay dapat mag-improve at magdagdag ng competencies. So kung kulang ang work experience mo, ipagpatuloy mo muna ang iyong trabaho hanggang sa umabot ka sa 5 years kung yun po ang hinihingi ng school. So kung kulang naman ang trainings mo, mag-attend ka ng seminars at trainings. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, marami pong mga online training courses na libre lang. So kung kulang naman ang documents mo, simulan mo nang tipunin ang mga ito. Tandaan po natin na ang ATIAP ay hindi po karera. Hindi po ito paunahan. Kung hindi man ngayon, baka sa susunod na taon kung kailan mas handa ka na. Number 3 naman na dapat mong gawin ay maghanap ka po ng ibang ATIAP school. Tulad ng nabanggit ko kanina, bawat school po ay may kanya-kanyang evaluation process. May mga applicants na hindi natatanggap sa isang school, ngunit na-approve naman sa ibang school. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi po ito nangangahulugan na maghanap tayo ng school na madaling pasukan. Ang dapat po nating hanapin ay ang school na may degree programs na tunay na aligned sa ating experience. And number 4 na dapat mong gawin ay maging open po tayo sa recommended na degree program. Minsan po kasi ang evaluator ay may ibang inire-recommend na course. At sa totoo lamang po, marami pong applicants ang unang nadidismaya po dito. Pero kapag pinag-isipan nila ng mabuti, napapagtanto nila na tama rin pala ang recommendation ng school. Kaya maging open-minded po tayo. At ang pinakamahalaga po ay makakuha po tayo ng college degree sa paraang legal, valid, at kinikilala ng Commission on Higher Education. So ayun guys, yung 4 na paraan na dapat mong gawin kung talagang na-reject na ang iyong ATIAP application. So bago ko tapusin ang video na to guys, gusto ko lang pong mag-iwan ng mahalagang paalala po sa inyo. Na ang ATIAP ay isang napakagandang opportunity para sa mga Pilipinong hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kahirapan, pagiging breadwinner, pag-aasawa ng maaga, pagtatrabaho, o iba pang dahilan. Ngunit tandaan po natin na hindi dahil matagal na tayong nagtatrabaho ay automatic na tayong maa-approve. Kailangan pa rin po nating dumaan sa tamang proseso. Kailangan pa rin po nating patunayan ang ating mga competencies at kailangan pa rin po nating ipakita na karapat-dapat po tayo sa degree program na ating ina-applyan. Kaya kung balak mong mag-ATIAP, simulan mo nang ihanda ang iyong documents, ayusin ang iyong portfolio, mag-attend ng trainings, at higit sa lahat, maging tapat po tayo or honest po tayo sa lahat ng information na ating isasubmit. Dahil sa huli, ang ATIAP ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng diploma. Ito ay pagkilala sa lahat ng pinagdaanan, natutunan, at pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. At kung sakaling hindi man maaprubahan ang iyong application sa unang pagkakataon, huwag mo nang mawalan ng pag-asa. Minsan, ang rejection ay hindi katapusan. Minsan, ito ay pagkakataon lamang upang paghandaan ang susunod na pagkakataon. At kung may mga karanasan din kayo tungkol sa ATIAP application, maaari nyo rin po itong i-share sa comment section para
para makatulong din po tayo sa iba nating mga viewers. At kung nakatulong po itong video na to sa inyo, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. At click mo na rin po yung notification bell po dyan para maging updated po kayo sa ating mga susunod na videos. So, thank you po and God bless everyone and congratulations po in advance sa inyong ETF journey. Goodbye! Thank you for watching!